Panginoon po namin Diyos, banal at makapangyarihan Diyos sa lahat. Yahuwah na aming Panginoon, narito na naman po kami sa umagang ito. Buhay at lakas na pinagkaloob mo at bigyan mo kami ng pagkakataon na matipon upang sumamba kami sa iyo. Parangalan po namin at purihin ang iyong dakilang pangalan. Mula sa aming mga pag-awit, sa aming pananalangin, iniayag namin po sa iyo aming pagkakilala sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Mabuti ka po sa amin, Panginoon. Kitang-kita namin at hayag sa aming buhay ang pagtulong mo at kami nakatatawid sa araw-araw ng aming paglalakbay. Purihin ka po, Ama namin. Purihin ka po namin ng aming kaluluwa, ng aming puso. Sumasamba kami sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Ama namin, ikaw po nakakalam ng pagkakataon, yung mga anak. Dinasamantala namin aming pagkakataon nito sapagkat alam namin nasa kalagitnaan ka po ng aming pagsamba. Pakinggan mo sana ang daing ng aming mga puso. Ang kahilingan namin na sa iyo lamang po namin masasabi. Ama namin, tulungan mo sana kami sapagkat ang iyong pangako ang nagbibigay pag-asa sa amin, nagbibigay buhay sa amin upang kami makatawid sa araw-araw po ng aming paglalakbay. Ama namin, basbasa mo sana kami sa araw na ito, sa aming pagsamba. Tulungan mo sana makinabang kami. Ang bawat isa sa amin, Panginoon na nasa kalagitnaan ng pagsama namin sa iyo. Basbasa mo sana kami na aming kailangan namin, Panginoon, lalo na sa kaguluhan ng sanlibutan, na patungo na po sa kanyang pagkawasak. Kaya, ibukod mo sana kami, Ama. Tulungan mo kami sa pag-alam namin at pagkakilala namin. Ikaw lamang po makagagawa ng mga bagay na kailangan namin, makapagliligtas sa amin hanggang sa araw po ng aming kaligtasan. Sa aming pag-aaral ngayon, napatuturo kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa harapan mo. Tulungan mo sanang ilawan mo kami, Ama namin, upang sa pamamagitan ng iyong mga aral, makita namin ang daan na pinalalakaran mo. Huwag kaming malagaw, huwag kaming malihis ng landas, sapagkat alam namin sa iyong pagtuturo sa amin, ito ang kayagan na minamahal mo kami. Ayaw mo kami mapahamak. Gusto mong marating namin ng kasakdalan na aming pagkakilala sa iyo. At sa darating na panahon, makamit po namin ang putong ng buhay na siyang ipinangangako mo sa mga tapat mong alipin. Alipin mo magtatapat hanggang sa dulo po ng aming paglalakbay. Ikaw na po sana ang bahala sa aming mahal sa buhay na sa ngayon hindi pa po nakakakilala. Ikaw po tumatawag at wala naman din po kami magagawa kundi ipanalangin at pakiusap upang sama-sama kami na makapaglilingkod sa samba sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basbasa mo sana ang aming abuloy na aming isinimpan. Basbasa mo sana sapagkat ito magiging ganap po na pagsamba namin sa araw na ito. Umaasa kami na matibay, na dininig mo po at tinanggap na po namin ang aming hinihiling sa iyo. Sapat ang lahat ito'y aming hinihiling at ipinakikiusap po sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Amen.
Ang ating, paksa ay ang huling bahagi ng papanumbalik o pagpapanauli ng iglesia o bayan ng Diyos sa dating kalagayan niya. Ito ang pinaka-araling pangalawa, sapagkat napag-aralan na po natin ang una nung sa kasaysayan po, mga kapatid, kung ating babalikan, ang Panginoon Diyos ay, talagang matiyaga sa kanyang bayan. Kailanmat ang kanyang bayan ay, lumilihis sa katotohanan o sa mga aral na kanyang, ipinatutupad sa kanila. Kaya ang Diyos ay, patuloy na ininirerestura niya 'no, mayroon siyang tinatawag tayong restorasyon o pagbabalik sa mga alagad niya o mga mamamayan niya sa dating paglilingkod o sa katotohanan na ibig niyang maisakatuparan nila. Kaya naman gano'n mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang aklat ng, mga hukom o judges, ay napakaraming beses po ng bayang Israel ay, inutusan ng Panginoon Diyos, sumunod sa kanyang mga aral, pero alam natin ang kasaysayan, tumatalikod sila, 'di ba? Patuloy silang bumabalik doon sa kanilang pagsamba sa mga, Diyos-Diyusan, mga hindi tunay na Diyos. Kaya pagka nawala yung isang judge, babalik sila sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, maglalagay uli ang Panginoong Diyos ng isang bagong hukom, sila naman ay babalik sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kapagka nawala na naman yung isang hukom, babalik na naman sila sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ay yung parang gano'n na lang yung cycle, 'di ho ba, mga kapatid? Kaya maaari ho nating masasabi na ang mga lingkod ng Diyos, kaya po sila ay, lumalabag at hindi nakasusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa kasaysayan ay maaaring dahil sa sila'y nalupig nung kanilang mga kaaway. At siyempre pa pagka sila ay, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng lumupig sa kanila, kung ano yung relihiyon, kung ano yung batas ng lumupig sa kanila, yun ang ipaiiral nila sa mga Israelita. Kaya sila ay naliligaw na. Imbis na sumunod sa kalooban ng Diyos, iba na kalooban ng kanilang sinusunod. Kaya bukod po sa roon, meron din namang mga mangangaral na alam natin na kung tawagin ay bula ang mga mangangaral, mga kapatid, na kaya ang mga Israelita ay nangaligaw, dahil din rin po sa mga mangangaral na hindi galing sa Diyos. Kaya sa kabila ng lahat ng pangyayaring yan, kapagka ang mga lingkod ng Diyos ay naliligaw na, nalilihis na po ng landas, hindi na ho nasusunod yung talagang gusto ng Panginoon Diyos. Ano po? Na dapat nilang sundin ay nagpapahinuhod pa rin ng Diyos. Bibigyan Diyos ng pagkakataon para ang kanyang bayan ay, makapagbalik loob sa Kanya, mapanumbalik sa Kanya. Ano unang hakbang na ginagawa ng Diyos? Pakinggan po natin ang unang talata sa ating gagawing pag-aaral ngayon. Ito ang sabi, "Then I will gather the remnant of my flock out of all the countries to which I have driven them, and bring them back to their folds and pastures. They will be fruitful and multiply. I will set up shepherds over them who will feed them, and they will not be afraid any longer, nor be terrified, nor will be missing, says Yahuwah." Yan po'y pahayag ng Diyos sa pamamagitan po ng propeta Jeremias. Yan pong ating binasa na yan, mga kapatid, ay maliwanag na ang sabi po diyan ng Diyos, "Then I will gather the remnant of the flock." Pag sinabing remnant po, ay yung nalalabi, yung natitira, di ho ba? Kaya diyan po sa binasa natin yan, mga kapatid, alam nyo, ang Israel kasi, yan po ay nabilanggo sa Babylonia, di ho ba?
Kaya ang isa sa katuparan ng talatang 'yan ay, ibabalik ng Panginoon Diyos, titipunin niyang muli ang kanyang bayan sa iba't ibang mga panig ng bansa. Ano ho, para sila po ay, tipunin at magkakaroon dun sila ng isang pastor na sila po ang siyang mangangalaga sa kanila at sila po ay, maiingatan at mapoprotektuhan laban sa mga masamang impluwensiya, paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi pagsunod sa aral ng Diyos. Kaya yan ang ibig ng Diyos na gawin. Iga-gather niya yung remnant. Pagka walang gathering ng remnant po, nananatiling ang tao ay nasa ilalim ng pagsunod sa mga aral na hindi sa Diyos. Kaya nga iga-gather niya eh. Kaya alam niyo kung babasahin, kung ating aalalahanin yung talatang yan, ang isa sa katuparan po niyan ay noong 1948, 'di ba, ang Israel naging isang kinilalang isang bansa eh. Mula sa iba't ibang mga bansa ay ginather niya ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Isa yan sa katuparan, bahagyang katuparan po ng hulang yan eh. Di ho ba mga kapatid? At ang isa pa nga, kung ating ipupus sa nakaraan pa na mga panahon, una kaysa 1948, nung panahong sila'y masakop nga po ng Babylonia, sila po ay tinipo ng Panginoon Diyos din sa pamamagitan ng pagkakasangkapan kay Ciro na siyang hari ng Persya noon, lumusob sa Babylonia, nalipol ang Babylonia, nakawala at napalaya ang mga Israelita. Marami po na mga katotohanan ang ating malalaman sa ating mga ginagawang pag-aaral na ito at yang Jeremiah chapter 23 ay hindi lamang isa ang fulfillment po niyan. Ang totoo po niyan kung ating itutuloy ang pagbabasa sa buong chapter na yan, tumutukoy din po yan sa pagdating ng Kristo na siyang maghahari na yan ay sa panahon ng kung tawagin natin ay millennial kingdom, sa millennial reign ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, diyan po sa ating binasa, I will set up shepherds over them who will feed them. Maglalagay ang Diyos ang wika ng mga pastor na mga ngalaga sa kanila. Magpapakain sa kanila, kumbaga sa mga tupa, di po ba? Pagkat ang mga lingkod ng Diyos ay itinulad sa mga tupa. At ang sabi, they will not be afraid any longer. Hindi na sila matatakot kailanman, nor be terrified, nor will anything or any be missing, says Yahuwah. Kaya mapapansin natin ang proteksyon ng Panginoon Diyos sa kanila. At ano pa ang sabi na pahayag din? Next slide, kaugnay ng ating binabasang ito, mga kapatid. Ano ang mangyayari pa? Ayon po diyan sa aklat ng Jeremias din. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ang ating pong babasahin ay pong nakasulat sa 30:18 hanggang 20 ng aklat din po ng Jeremias. Ano po? Ating pag-aaralang mabuti ito. Mahalaga ito mga kapatid na dapat nating pagtuunan ng pansin sapagkat ito ay may kaugnayan sa mga darating pang panahon na ipinakikita ng Diyos sa atin para tayo pumanatag. O, gaya ng ipinanalangin ng ating kapatid, yung mga nagaganap ngayon, may kaugnayan po yan sa pinag-aaralan natin ngayon. O, eto, basahin po natin. Yahuwah says, I will restore my people to their land and have mercy on every family. Jerusalem will be rebuilt and its palace restored. The people who live there will sing praise. They will shout for joy. By my blessing, they will increase in numbers. My blessing will bring them honor. I will restore the nation's ancient power and establish it firmly again. I will punish all those who oppress them. Yan pong binasa natin ay sa Jeremiah din, sa Jeremias. No, hindi lang po nilagay sa wikang ika nga sa wikang Ebreo kaya
Yung salita diyan sa umpisa, ang sabi nga diyan ay, Yahuwah 'no? Pagka binasa niyo sa ibang talata ng Biblia kasi Lord, eh. Actually, talagang Yahuwah po 'yan, eh, 'di ho ba? Ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi ng Diyos diyan mismo? "I will restore my people to their land and have mercy on every family." Yan ay pangako ng Panginoon Diyos sa mga Israelita. Di ho ba mga kapatid? At sapagkat sila po ay mga nabihag nga po, no? Kaya sila'y papanumbalikin ng Panginoon Diyos sa dati nilang kinalalagyan sa kanilang lupain at ang Diyos ang magkakaroon ng kaawaan sa bawat pamilya ng mga Israelita. At ang Jerusalem ay muling itatayo at ang kanyang palasyo ay itatayong muli. It will be restored. Paano naman yung mga tao? Ang sabi, the people who live there will sing praise. They will shout for joy. Kaya ang mga taong Israelitang ito, na ito ang mai-restore, itong igagather ng Panginoon Diyos, sila ay aawit ng pagpupuri sa Panginoon Diyos at sila'y sisigaw, sigaw ng kaligayahan. At ang sabi, by my blessing, they will increase in numbers. Dadami sila sa bilang sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. At ang sabi, my blessing will bring them honor. Kaya yung pagpapala ng Panginoon Diyos ay magbibigay sa kanila ng karangalan. I will restore the nation's ancient power and establish it firmly again. Kaya i-restore ng Diyos pati na ang dating kapangyarihang taglay ng Israelita. At sila po ang wika ay itatayong muli ng Diyos, magiging matatag sila. At ang sabi naman doon sa mga tao na lumupig sa kanila, sa mga taong kaaway nila, I will punish all those who oppress them. Yan ay pangakong nangyari na noon at mangyayari pa sa darating sa panahon natin sa bayan ng Diyos. Kung hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos, hindi aplikable sa atin ang talatang yan at maging sa darating pang mga panahon. Mga kapatid, alam ninyo ng Israel sa ngayon ay mula nang sila'y itayo at kilalanin na isang estadong independent country, 1948, ay ilang mga digmaan na ang mga nangyari. Pero patuloy silang tinutulungan ng Panginoon Diyos. Nire-restore sila ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya dati, ang kapital ay ginawa nilang Tel Aviv. Binalik ngayon sa Jerusalem eh. Di ba? Restoration talaga eh. Kaya literal restoration, spiritual restoration. Ang tinutukoy ng salitang restoration. It is not only confined to its literal meaning. Ito man ay may kaugnayan din sa spiritual na restorasyon na gagawin ng Diyos at ginawa pa at gagawin pa sa darating na mga panahon. Mga kapatid, ayon po sa ating ginagawang pag-aaral. Bakit ganito? Bakit ipinagmamalasakit ng labis ng Diyos ang bayang Israel? Gaano ho ba kahalaga ang Israel para sa Diyos? Next slide. Ganito nakasulat. Sa Sakaraya 2:8 sa Amplified, for thus says the Lord of hosts, after glory he has sent me against the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye. Kanino tumutukoy ito? Ito'y tumutukoy sa mga Israelita na yan ang bayan ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? For thus says the Lord of hosts, after glory, He has sent me against the nations which plunder you. Ano yung mga nations na nagplunder, na siyang umabuso, na kanilang ginawa ng masamang bayang Israel? Sila po, katulad ng Babylonia, katulad din po ng Ehipto, at iba't iba pang mga bansa. Marami ho yan, mga kapatid. Mga tumayo at saka lumusob sa Israelita. Pero sila ay pinotektahan ng Panginoon Diyos. They were protected by God. Bakit? Ang sabi po dyan, for he who touches you, he's referring to the nation of Israel as a whole nation of God, touches the apple of his eye. Kaya
kung bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit ng Diyos sa bayang Israel, sapagkat ang tawag niya sa Israel na bayan ay apple of his eye. Yan pong apple of his eye, mga kapatid, ay isang pariralang metapora, isang metaphor na yang ibig sabihin ng metaphor yan ay part of figure of speech na yan ay pagwawangis o pagtutulad. Ang Israel po ay mahal na mahal ng Diyos yan. Kaya kung tawagin ay the apple of his eye, di ba? Apple of God's eye. Ang mata ay isang maselang bahagi po ng katawan. Kaya ito ay pinoprotektahan ng katawan na 'di ba? Talagang ating pinakaiingatan niyan. Gaya po ng Israel, ho, iniingatan ng Panginoon Diyos, 'di ba? Ang Israel po, mga kapatid, ay hindi pinababayaan ng Panginoon Diyos sa patuloy nilang paglaban sa mga ibig sumakop sa kanila, ay talagang batid na batid natin sa kasaysayan at maging ngayon ang patuloy at walang sawa na proteksyon na galing sa Diyos. Bakit? Sapagkat apple of his eye, ang Israel ay mahal ng Diyos. Kaya hindi ho totoo yung sinasabi ng ibang relihiyon, maging sa iglesia na ating pinanggalingan, na pinamumunuan ng iglesia ni chairman, noon ay itinuro na rin noong sinundan na leader na ang Israel daw ay ang iglesia ni chairman na ngayon. Di ho ba? Yung iglesia ang pinanggalingan natin. Mga kapatid, ang Israel na yan ang bayang ngayon ay nilalabanan ng mga iba't ibang Hezbollah, yung iba't ibang puwersang Arabo, mga Muslim, laban sa kanila, yan po ay nananatili na bayan ng Panginoon Diyos. Dahil nga lang sa kanilang rebellion na ginawa laban sa Panginoon Diyos, sapagkat ayaw nilang tanggapin na ang anak ng Diyos ay Mesyas. Kaya sila'y ipinaubaya ng Diyos sa iba't ibang uring kaguluhan. Maya't maya, digmaan dito, digmaan sa nakaraan, digmaan ngayon. Isipin niyo kung gaano karaming digmaan na ang mga dinanas ng bayang Israel. Bakit? Ano yan? Apple of the eye pala. Bakit gano'n na nangyayari? Aba, ang mahal ng Diyos, dinidisiplina niya. Di ho ba? Dinidisiplina ng Panginoon Diyos. Kaya ang dinadanas ngayon ng bayang Israel ay pagdisiplina po sa kanila ng Panginoon Diyos. Na sila po ay pinapalo para sila'y matuto. Pero sa kabila po na sila'y rebelyo sa Panginoon Diyos ay komot sila'y apple of God's eye. Patuloy sila na binibigyan ng Diyos ng proteksyon na sila'y patuloy na iniingatan ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang sabi nga doon sa Cambridge Dictionary, the apple of someone's eye, the person who someone loves most and is very proud of. Kaya pag sinabing apple of his eye, yan ay mahalagang mahalaga para sa Diyos. Hindi natin pwedeng i-deny po yan. We cannot disprove, hindi natin pwedeng pasubalian at hindi natin pwedeng sabing hindi totoo. Kapagkat ang Israel hanggang ngayon, iniingatan ng Diyos yan. Kaya, ang Israel, literally, bayan ng Diyos, spiritually, bayan pa rin ng Diyos yan. Hindi pwedeng agawin nino yan. Yung nang agaw niyan, hindi naman natin pwedeng sabing hindi nila ugali yon, namang agaw ng hindi nila karapatan. Yung tipi nga, di ho ba? Tagapamahalang pangkalahatan, inagaw nila yan sa Kristo. O di ho ba? Yung pagtatala ng mga pangalan sa langit, ang Diyos ang nagtatala nun, inagaw din nila yun sa Diyos. Yung pag-aalis, inagaw din nila sa Diyos yun. Kaya hindi kataka-taka na yung termino na sila raw ang Israel na, inagaw nila sa Israel na ngayon ay nasa Middle East, alam natin, naging ugali na po nila yan. Nananatili ho, tandaan po natin, God's apple, the apple of the eye of God is none other than the nation of Israel, mga kapatid. Ngayon ang tanong natin, ayon po sa Biblia,
Paano po ginawa pa ng Diyos ang pagre-restore niya sa kanyang bayan noon? Pakinggan natin. Ganito po ang ating mababasa sa next slide natin, sa Jeremiah o sa Genesis pa. Ito pa. Ngayon, sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Abraham, ito kasi ang dahilan eh. Kaya ang tawag ng Diyos dyan sa Israel ay apple of his eye, no? Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Kausap ng Diyos dito ay si Abraham, mga kapatid. Alam kong alam naman ninyo na si Abraham ang pinanggalingan ng Israel, di ba? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob nagkaroon ng 12 mga lahi o ang mga anak na yan nga ang bumuo sa bayang Israel. Eh diyan ang kausap ng Diyos ay si Abraham. Ano sabi sa Diyos? Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Yan ngang Israel. Naging tanyag ang Israel. Maliit na bansa, pero tanyag. Bakit? Dahil sa pagpapala at pangako ng Panginoon Diyos. Eh bakit nga po? Balik tayo sa tanong. Ang Israel ay apple of God's eye. Ito po ang sabi, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain kong magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Eh yan pala pangako ng Diyos eh. Kaya hindi nababago ang pangako ng Diyos despite the fact na ang mga anak ng Diyos, ang bayang Israel, ay naging rebellious sa Panginoon. Bakit? Gawa niyang pangako ng Diyos kay Abraham na siyang ninuno ng bayang Israel sa kasalukuyan. Ang sabi, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, kayang Israel ay tanyag. Kilala sa buong mundo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Naging tanyag ang pangalang Israel, di ba? At sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Sa pamamagitan ng Israel, marami ang pagpapalain. At ang sabi pa, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Isipin nyo, kaya ang bansang magmamagandang loob sa bayang Israel, sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko. Eh yung lalaban, isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Kaya yung mga kumakalaban sa Israel, ang kumalaban noon, nalipol. Ang kumakalaban ngayon ay patuloy ding nalilipol. Bagamat marami ding Israelita ang namuhunan na ng buhay. Pero nandoon ang hindi nakikitang kamay ng Diyos na siyang magtatanggol, na siyang nag-iingat at patuloy po na nagbibigay ng proteksyon sa bayang Israel. Kaya mga kapatid, mahalaga po na ating malaman itong mga kasaysayang ito sapagkat tayo po ay kabilang din sa remnant eh. Di ba? Kaya ang Israel, pagkatapos ng mga digmaan, may remnant yung natitira. Binubuo uli ng Diyos yun. Nire-restore niya. Di ba? Mga bagay na dapat nating maintindihan mabuti sapagkat mahalaga po yan eh. Di ba mga kapatid? Kaya ngayon, ayon po sa ating patuloy na pag-aaral, no? Paano pa gagawin ng Diyos ang kanyang pagre-restora sa kanyang bayan? Ating basahin po ang next slide. Dito po sa aklat ng Jeremias pa rin, pero sa 5:8 na, ganito nakasulat. Sinabi pa ng Panginoon o ni Yahuwah, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katwiran at katarungan sa lupain ito. Itong pangalang itatawag sa kanya ang o siya, ang Panginoon o si Yahuwah, ang ating katwiran. At sa panahong yon, maliligtas ang Huda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Nakikita, pansinin po natin mabuti ito. Sa panahong yon, hindi na susumpa ang mga tao ng ganito. Sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nilang, sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga lahi ng Israel, sa mga bansa, sa Hilaga, at sa lahat ng mga bansa kung saan sila pinapangalap at maninirahan na sila sa kanilang sariling lupain. Mga kapatid, yan po'y hula din po yan. Naganap na, magaganap pa, at magaganap pa sa darating na panahon. Mga kapatid, malawak ang saklaw niyan. Kaya gaya ng sinabi noon ng kapatid na Eranio Manalo,
most of the fulfillment of the prophecies, especially the prophecies of Jeremiah, Isaiah, some were already fulfilled in the past, and it will be fulfilled in the present and in the future. Kaya yung mga hulang yan, mga kapatid, ay hindi lang isang kaganapan niya na naganap na noon, nagaganap pa ngayon, at magaganap pa sa darating na panahon. Diyan po mapapansin po natin, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon Diyos. Darating ang panahon ng wika na magtatayo ang sabi, magpagahariin kong isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Alam niyo kung sino po ang katuparan nito? Siguro alam na natin sapagkat napag-aralan na po natin yan. Sa karamihan, maging sa mga ibang mga Bible scholars po, alam nila na yan pong branch na yan, na yan pong sanga na kung tawagin ay matuwid na mula sa angkan ni David. Natupad po yan sa ating Panginoong Yahushua, mga kapatid. Si Yahushua ang katuparan yan. Ito at ang sabi po diyan sa ating binasang mga talata, sa panahong iyon, sa verse 5, darating ang araw, paghahariin kong isang hari na matuwid. Nangyari na nga po yan, di ba? Nang ipanganak na ang Kristo. Saan galing? Ang kani David. Maghahari siyang may karunungan. Talaga naman, nung ang Kristo nangangaral nakatanga yung mga tao hangang-hanga dun sa pangangaral hanggang sa masabi nilang, di ba anak lang yan ng karpinterong si Jose? Hindi nag-aral yan yun na nga ang sabi maghahari. Hindi sinabing maghari. Maghahari sapagkat yan pong aklat ng Jeremiah ay prophecy book, one of the books of prophecies. Hindi ba? Maghahari siyang may karunungan. Paiiralin niyang katwiran at katarungan sa lupain ito. Yan nga'y ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Natupad sa kanya yan. Na dahil sa kanyang pagpapaira ng katwir at katarungan ay inusig siya hanggang sa siya'y pinaratangan sa salang hindi niya ginawa hanggang ipinako siya sa krus. Di ba? Alam na alam natin yan. Kaya ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ang aking katwiran. Tama, ang katwiran ng Panginoong Yahushua ay ang Panginoong Yahuwah. Ibig lang sabihin, ang daladala niya na paghahari ay sistemang galing sa Panginoon Diyos. At ang sabi sa panahong yon, maliligtas ang Huda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Yan man ay iba yan. Yang bahaging yan. Di ba? Sapagkat yan ay magaganap sa darating na panahon na kung tawagin natin ay sa Millennial Kingdom. Sa panahon yon, hindi na susumpang mga tao ng ganito. Sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto. Tapos na po yan Kaya, close book na yan. Yung pagpapalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Manapa, ano sabi? Sa halip, sasabihin nilang, sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga lahi ng Israel, sa mga bansa, sa hilaga, at sa lahat ng bansa kung saan sila pinangalat. Ang Israel ngayon nakakalat kung saan-saan. Hindi lang po yung Israel na nandiyan po sa Middle East ngayon na ang kanilang pinaka-presidente ay si Benjamin Netanyahu. Ang Israelita ay nagkalat pa sa iba't ibang mga bansa ngayon at maninirahan na sila sa sariling lupain. Yan po ang restorasyon na ultimate restoration. Kailan po mangyayari yan? Unahan na natin, sa Millennial Kingdom po yan mangyayari. Mga kapatid, payapa buhay na doon. Yan ang final phase of restoration ng Israelita, ng bayan ng Diyos na una. Yan po ay sa panahon ng Millennial Kingdom. Na ang maghahari ay ang galing sa branch na galing sa kay David, lahi ni David. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Teka muna, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, paano tayo? Sapagkat ang ating pinag-aaralan ngayon ay referido sa Israelita na galing po sa lahi ni Abraham. Di po ba? Paano tayo? Tayong mga Pilipino. Lahat kasi ng mga hindi Israel sa laman ay tinatawag na mga hintil. Paano tayo? Ito ang pahayag naman sa Biblia. Sa aklat ng Roma, 11. Ang tanong ko ngayon, sabi diyan ay, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Ang tinatanong ni Pablo diyan, ang Israel ang tinutukoy niya. Sapagkat ang Israel ngayon ay, di ho ba, ang sabi nga ng iba, hindi na yan ang bayan ng Diyos, itinakwil na yan. Bakit? Sila ay lumabag na sa Diyos Sila ay hindi na bayan ng Diyos.
tayo na ang bayan ng Diyos. Yan ang itinuturo namin noon sa Iglesia ni Cristo. Na tayo na ang kayong mga Iglesia ni Cristo, ang bayan na ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo riyan, ang tanong ko ngayon, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Aba, hindi. Yan ang sagot. Kaya diyan ay parang monologo, tawag doon si Pablo. Aba, hindi. Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi niyo ba natatandaan ang sinasabi sa kasulatan ng ireklamo ni Propeta Elias sa Diyos ang mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong mga altar. Ako na lang po ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Pero anong isinagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganyan din ngayon. Ulitan, tandaan ninyo, ganyan din ngayon. May mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos, na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, na ito ay nakasalalay sa kanyang mabubuting gawa, sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Mga kapatid, paano tayo? Ngayon diyan ay, bago natin ipaliwanag ito, may mga nag-aangkin, sila na raw ang Israel ngayon. Harapin na natin. Ako kasama sa nagtuturo noon doon sa Iglesia ni Cristo. Tayo na ang Iglesia ni Cristo, ang bayan ng Diyos, tayo ng Israel. Sabi ni Pablo, ang tanong ko ngayon, itinakwil na ba ng Diyos ang mga pinili niya? Ang mga taong pinili niya? Aba, hindi. Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa'y pinili na niya. Yan ang Israel. Hindi niya itinatakwil. Aklat ng Roma, panahong Kristyanismo, panahon ni Yahushua na yung binabasa natin, si Pablo po nagsasalita diyan. Ang sabi pa nga diyan, hindi niyo ba natatanda ng sinabi, ang sinasabi sa kasulatan ng ireklamo ni Propeta Elias sa Diyos ang mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong altar. Ako na lang pong natitira. Ang sagot ng Panginoong Yahushua sa kanya, nagtira ko ng 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Kasi diyan ay panahong sila'y talagang nagdaranas ng matinding pag-uusig at pakikipaghamok laban sa kalaban ng Israelita. Ang sabi ngayon ni Pablo, kung paanong ang Diyos, sinagot niya si Elias na propeta, aba hindi lang ikaw ang natitira, nagtira pa ako. May remnant pa. Sino yung remnant na yon? Yun ang 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ang sabi ngayon ni Pablo, tingnan yung paralelismo. Ganyan din ngayon. May mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Kaya meron pa rin natitira. Diba? Ganyan din ngayon sa panahon natin. Kaya sa ating panahon, sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, kung may mga lingkod siyang tumalikod, may mga lingkod siyang nilipol noon, nagtira ang Diyos, may natitira pa rin. Laging may remnant Tandaan po natin, mga kapatid, laging nagtitira ang Diyos. Mayroon laging remnant. Mayroon siyang itinitira para iyon ang siyang magpatuloy sa gagawing paglilingkod sa Kanya ng Kanyang bayan. Di ho ba, mga kapatid? Ngayon, ayon po sa ating patuloy na pag-aaral, mga kapatid, ano ang tawag dito sa remnant na ito? Alam niyo, pag binasa natin, before we read the following Romans 11:7-11, ang sabi, pagka binasa natin sa Bibliang Ingles, mga kapatid, yan pong Romans 11:1-6, ang sabi po rito ay ganito sa Amplified, I say then, has God rejected and disowned His people? Certainly not. For I too am an Israelite, a descendant of Abraham,
of the tribe of Benjamin. God has not rejected his chosen people whom he foreknew. Or do you not know what the scripture says of Elijah? How he pleads God with God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have torn down your altars, and I alone was left of the prophets. And they are seeking my life. But what is God's response to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So then, gayon din sa ating panahon, kumbaga, at the present time, eto na, there has come to be a remnant. Panahon ni Yahusya. Sa panahon din natin, kung paano noong panahon una, nagtira ang Diyos ng 7,000 Israelita na hindi sumamba kay Baal, ganon din sa panahon natin, mga kapatid. Ano ang sabi? At the present time, panahon ni Pablo, panahon natin, panahon Kristyanismo, there has come to be a remnant, a small believing minority, according to God's gracious choice. But if it is by the grace of God's unmerited favor, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. It would not be a gift, but for works. Tanda natin, ang ating kinukuha rito, ang sabi, so to then, at the present time, there has come to be a remnant, a small believing minority. Kaya mayroong matitira talagang small believing minority. Bakit kaya ganon? Small believing minority. Ano ang patuloy nating pag-aaralan? Ay ibalik tayo sa Roma. Next slide. Yan. No, let's go back to 11, 7 to 11 po. Ayan. Ngayon, sabi ni Pablo, masasabi natin na hindi nakamta ng mga Israelita ang kanilang ninanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Totoo naman po yung sinasabi ni Pablo eh. Bakit? Yun na nga po eh. Ang mga majority sa Israelita, hanggang sa panahon natin ngayon, sila'y sa Torah lang eh. Doon sa 5 aklat ni Moises, di ho ba? Sa Old Testament, yung kautusan. Hanggang ngayon, ayaw nilang maniwala. Ang majority sa Israelita, ayaw maniwala sa bagong tipan, ayaw maniwala ang Yahushua, ang siyang Mesias eh. Kaya ang sabi niya ni Pablo, ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ginanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Tama nga naman, paano silang maituturing na matuwid ng Diyos? Ayaw nilang tanggapin ang isinugo ng Diyos, ang Yahushua bilang Mesias. Tuloy natin. Ang mga pinili ng Diyos, ang siyang nagkamit nito, mayroon palang pinili pa ang Diyos. Sino yun? Di yun ang tumanggap sa Kristo bilang Mesias. Pero, ang karamihan ay pinatigas ang ulo. Totoo yun. Hanggang ngayon, tigas ng ulo ng Israelita. Walang Mesias sa kanila. Ibig sabihin, ayaw nilang kilalanin ang Yahushua ang Mesias. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Ginawa silang manhid. Ano yung manhid? Walang pakiramdam. Ginawa sila. Sino yung ginawang manhid? Ang Israelita. Yung Israelita ngayon. At hanggang ngayon, sabi ni Pablo, panahon natin, ay para silang mga bulag o bingi sa katotohanan. Hindi ba totoo yun? Bingi sa katotohanan, bulag sa katotohanan. Bakit? Ayaw nang kilalanin si Yahushua ang Mesias eh. Ito, tuloy natin. Sinabi rin ni David, tungkol sa kanila, ang kanilang mga handog sana ang magdala sa kanila ng kapahamakan, kasiraan at kaparusahan. Si David, naging hari ng Israel. Pero alam niya, itong mga Israelita kasi matitigas ang ulo din. Di ho ba? Paglabag. Ipinili ng Diyos yan. Kaya naman ang Diyos, ang tiyaga niya, nire-restore. Pero mga kapatid, ang sabi nga ni David, ang kanilang mga handog sana ang magdala sa kanila ng kapahamakan, kasira at kaparusahan. Mabulag sana sila at magkandakuba sa bigat ng kanilang mga papasanin. Sabi ni David yan, para sa Israelita. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo o sa Kristo. Natisod yung mga Hudyo. Yun na nga, ayaw nilang sampalatayanan ng Mesiyas ay ang Kristo. O ang Kristo ang siyang Mesiyas. Madalit sabi.
ibig bang sabihin, ito sabi ni Pablo, tuluyan na silang mapapahamak? Ang gandang tanong, ano? Yan bang Israel na yan? Ay tuluyan na bang mapapahamak? Ang sagot ay, hindi. Hindi. Kaya yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, na dati akong tagapagturo doon, tayo ng bayang Israel. Yung Israel na yan ngayon, sinumpa na yan ng Diyos. Ang sabi diyan ni Pablo, sa pahayag ni Pablo ay maliwanag. O, ang sabi, ibig bang sabihin, tuluyan na silang mapapahamak? Mapapahamak na bang tuloy-tuloy ang Israel na yan, na ngayon dinidigma? Aba, ang sagot ay, hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon, eto na yung magandang bahagi diyan. Ang tanong natin kanina, paano tayo? Eto na. Pero dahil sa paglabag nila, yung Israelita, nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi Hudyo na maligtas. Aba, yung palang pagkatigasan ng ulo ng mga Israelita ngayon dahil sa bulag at sa kabingi sila sa katotohanan. Ano yung katotohanan yon? Si Yahushua ang Mesyas. Ayaw nilang paniwalaan yon. Dahil doon sa kanilang paglabag na yan, aba, nabigyan ng pagkakataon ng mga hindi Hudyo na maligtas. Tayo na mga hintil, hindi Hudyo sa laman, nagkaroon ng tsansang maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Yan sabi pa ni Pablo. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-aaral. At sapagkat habang ating binabasa, atin na pong nilalakipan ng paliwanag. Ngayon, mga kapatid, ano pa ang pahayag ng Apostol Pablo? Next slide, tuloy-tuloy lang basa lang natin po sa 17 to 21. Ayan. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. Pagtutulad na naman ito, sabi ni Pablo, ang mga Hudyo, yung mga taga-Israel na yan, ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ng ang ilang mga sanga. Ay pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Ayan, ganda-gandang talata po ito mga kapatid. Di ba? Kaya yung mga bahagi ng sanga ng olibo, may ilang bahagi doon na pinutol. At yung mga hindi Hudyo, tulad sa mga sanga ng ligaw ng olibo na ikinabit bilang kapalit na pinutol ng mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Ayun ang dahilan, mga kapatid. Matigas ang ulo ng Israelita. Ayaw tanggapin ng Yahushua ang Mesyas. Ang pagkakataong yun ay itinulad sila sa isang sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. Pinutol yung ilang mga sanga nung ayaw maniwala sa Kristo, sa Yahushua bilang Kristo o Mesyas. Para maging kapalit noong mga sangang ligaw ng olibo. Sino yon? Yun ang mga hintil. Kabilang tayo sa mga hintil. Kaya ang sabi, nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Nakita ninyo? Pero huwag kayong magmamalaki o magmalaki na mas mabuti kayo kaysa mga sangang pinutol. Yan ang bilin lang. Kayong mga hintil na naging kapalit na mga, sabi nga, ng mga naputol na mga sanga na kayo tawag sa inyo ay mga sangang ligaw ng olibo. Kapalit kayo, nakabahagi kayo sa mga pagpapalang na para sa Hudyo. Pero ang sabi, may babala, huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo kaysa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Ano ibig sabihin nung alalahanin ninyong mga sanga lang kayo? Hindi tayo, mga kapatid, ang puno, hindi tayo ang ugat, tayo sanga lang. Di ba? Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Nakita ninyo? Kaya yung mga hintil na naging kapalit ng ilang mga Hudyo, naging bahagi noong pananim ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Sapagkat yung uliboy, pag-aari ng Panginoon Diyos yan eh. Aba, huwag kayong magmamalaki. Ha? Bakit? Sapagkat, ayan nga ang sabi ng Biblia, hindi naman kayo ugat eh. Hindi kayong bumubuhay sa punong kahoy. Ang bumubuhay yung ugat. Sanga lang kayo. Di ba? Kaya huwag kayong magmamalaki. Ang sabi,
Hindi kayang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin nyo, pinutol sila para maikabit kami. Sabi ni Pablo, pwede natin sabihin yan. Mga nakabahagi. Doon yung remnant. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo o sa Kristo. Yun na nga ayaw nilang tanggapin ng Yahushua ang Kristo. At kayo naman ay kinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Kaya huwag magmataas yung mga hintil na naging kapalit ng mga ayaw sumampalatayang Hudyo na ang Yahushua, ang Kristo. Bakit? Kung yun ngang mga likas na sanga, katutubong sanga ng ulibo, pananim ng Panginoon Diyos, ay nagawang putulin ng Panginoon Diyos, kayo pa kaya na kumbaga sa grafted lang kayo di ba? Mga kapatid, ikinabit lang kayo Hindi naman talaga kayo sangkap na original na sanga di ba? Kaya huwag kayong magmalaki. Ano pa sabi ni Pablo? Next slide, ganito nakasulat sa aklat ng 11:22, 24. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kabutihan, kabagsikan. Totoo po yan. Mabagsik siya sa mga nagkakasala. Totoo po. Alam nga naman, ang Diyos ay matuwa pa doon sa mga taong nagkakasala. Ang sabi, ang tao'y nilikha sa larawan ng Diyos, di ba? Ang tao'y representasyon ng Diyos Kaya sa taong nilikha ng Diyos, ang ibig ng Diyos ay maging kaparis niya, kawangis niya sa pag-ibig, at maging sa, ika nga ay sa mabuting gawa. Yun ang ibig ng Diyos Sa kabanalan, yun ang ibig ng Diyos Kaya ang sabi, mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Yan ang babala sa mga ikangay, mga hintil na naging kapalit noong mga sangang ayaw maniwala na si Yahushua ang Kristo. Kaya ang sabi diyan, maliwanag, pero mabuti siya sa inyo kung manatili kayo o mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Sana yan ang matandaan ng mga naging kapalit, ng mga Hudyong ayaw sumampalataya sa kay Yahushua bilang Kristo. At kung hindi na magmamatigas, eto na, pansinin natin. At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sumasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Mga kapatid, meron pa palang mangyayari. Kaya hindi talaga totoo yung ating claim noon, nung ako'y iglesia pa ni Kristo, sapagkat yun ang itinuturo sa amin, na ang iglesia daw ni Kristo ang siyang Israel na. Abay, pinalitan na ang Israel na yan ay pinamumunuan ngayon ni Benjamin Netanyahu. Hindi na raw yan ang bahay ng Diyos. Aba, ang sabi diyan, baka ito'y hindi itinuturo ito sa iglesia ni Kristo siguro Di ba? At kung hindi nang sabi, pagmamatigas sa mga Hudyo, yung mga Hudyo ngayon, kundi sasampalataya na, ano yung sasampalataya na nila? Si Yahushua ang Mesyas na. Ano ngayon mangyayari? Ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Ibabalik sila ng Diyos. Sapagkat, 24, kung kayong mga sanga ng ulibong ligaway, naidugtong niya sa ulibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa. Mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Hindi na kailangan ng explanation diyan, mga kapatid. Kaya ang mga hintil na naging sumampalataya kay Yahushua bilang Mesyas, ingat po. Mamalagi tayo sa pananampalataya natin sa paggawa ng mabuti. Pero alam nyo mga kapatid, sa ibang mga talata ng Biblia, mayroon lang tiyak na bilang ng mga hintil Na pag nakumpleto na, ang bilang na yon, mga kapatid, doon na mangyayari. Ikakabit na muli. Yung mga Hudyo na dating mga pinutol, na dating ayaw sumampalataya kay Yahushua bilang ang Mesyas,
ikakabit ng muli. Kailan yon? Kung sasampalataya na. Ano katunayan? Next slide. Ito nakasulat. Ayan, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Tandaan niyo ang kausap ni Pablo diyan, mga kapatid, yan Roma, mga Romano na naging tagasunod ni Yahusya. Mga Gentiles yan eh. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo, hindi panghabang panahon. Nakita ninyo? Hindi panghabang panahon. Balik ulit tayo sa ating sinasabi. Kaya hindi totoo ang Israel ay sinumpa na ng Diyos. Yung Israel ngayon na pinangunguluhan nitong si Netanyahu. Hindi po. Kaya hindi rin totoo ang INC ang siyang Israel na mula noong 1914. Hindi ho. Iba yon kaysa Israel na pinangunguluhan nitong si Benjamin Netanyahu. Bakit? Ang pagmamatigas ng mga Hudyo, hindi panghabang panahon. Ito'y ito na, makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo o sa Kristo. Nakita niyo? Kaya, yung mga hindi original na sanga, yun ang mga hintil, ipinalit sa mga ayos sumampalatayang Hudyo. Pero hindi panghabang panahon. Darating ang panahon, mangyayari ang dapat mangyari. Ano yun? Yung mga dating inalis, maikakabit uli, maibabalik uli. Doon sa pananim ng Diyos. Doon sa parabola o pagtutulad sa parang tuulibo. Di ba? Ito'y hanggang makumpleto, sabi, makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya sa Kristo. Pagkatapos niyan, ayan na, nakumpleto na yung bilang ng mga hintil. Di ba? Ito na ngayon, pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Sino yan? Ang Kristo. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Alin yan? Yan ang Israel. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Kailan yan? Kailan ang pag-aalis na lubos ng kasalanan ng mga lahi ni Jacob na yan ang Israelita? Abay, pagdating na ng Kristo, sa panahon na kung tawagin po natin ay sa millennial kingdom. Di ba, mga kapatid? Yan. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo, yan ang mga hintil, ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Nako, pasalamat tayo. Dahil sa mga Hudyong nagmatigas ang ulo, ayaw tanggapin ng Yahusya bilang Kristo, nagkaroon tayo ng tsansa na magkaroon ng kaligtasan. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos. Nakita ninyo? Dahil sa kanilang mga ninuno. Kaya mga kapatid, hindi po pwedeng sabihin ay insina ang bayang Israel at ang Israel ay sinumpa na. Hindi totoo po yun sapagkat lalabag yun sa sinasabi ng Biblia. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila. Sino yung pa rin? Yun ang Israel. Bakit mahal pa rin ng Diyos bagaman sila'y rebellious na mga tao? Mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Sino yung ninuno ng Israelita? Si Abraham. Dati kayong sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Hindi nagbabago ang Diyos ng pag-iisip sa kanyang pagpili. Pinili niyang Israel. Oo, nagdaranas ng iba't ibang kaguluhan. Pero ang sabi ng Biblia, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Dati kayong mga hindi Hudyo ay swail sa Diyos, pero kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Ang liwanag po niya. Hindi ho ba, mga kapatid? Kaya, ang Israel ngayon, mga kapatid, majority sa kanila, ayaw po maniwala na ang Kristo, ang Yahusya, ang siyang Mesyas. Pero darating ang panahon, mga kapatid, sasampalataya sila. Sa kanilang pagsampalataya, ay mangyayari ang mga hulang binasa na natin kanina. Yung matuwid na sanga, ang maghahari sa kanila. Kailan nga yan? Sa araw po ng millennial kingdom, maghahari ang ating Panginoong Yahusya. Di ba, mga kapatid? Ngayon, alam natin, mga kapatid, na ang iglesia na ating kinabibilangan ay ito ay tinatawag din ng Bibliang
Remnant din po ito, mga kapatid. Remnant din po tayo. Kayo ba'y sumasampalataya na tayo remnant din? Pero bago natin sagutin po yan, mga kapatid, atin munang alamin, mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano yung pagpapala dahil sa mahal pa rin sila ng Diyos, yung Israel ngayon, dahil sa kanilang mga ninuno. Sino yung ninunong yun? Basahin natin sa aklat ng Genesis 17:7. Next slide. Ito, mahaba-haba ito, pero very interesting po ito. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Aba, pag binasa nyo sa Amplified, Genesis 17:7, I will establish my covenant between me and you. God was speaking to Abraham and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your descendants after you. Kaya bakit ang sabi, mahal pa rin sila ng Diyos ang Israelita ngayong panahong ito sapagkat meron pong covenant ang Diyos sa kanilang ninuno ng tinutukoy na ninuno, walang iba kundi itong si Abraham. Anong uring covenant meron ang Diyos kay Abraham? An everlasting covenant. Kasunduang ito'y magpapatuloy magpakailanman. Kaya mga kapatid, hindi totoong sinumpa ang Israel. At sila na raw, INC, ang Israel. Nang agaw na naman, patawarin ako ng mga INC nakikinig. Totoo po yun eh. Di ho ba? Yang mga talatang binasa natin sa Roma, hindi binabasa yan siguro sa inyo sa pagsamba. Pakibasa nyo naman, mga kapatid na ministro, Mr. Chairman. Ituro niyo naman yan na tinuturo ng Pablo. Palabasin nyo yung talagang nakasulat sa Bibliang totoo para ma-debunk na kayo nagsisinungaling at kayo nang aangkin ng karapatan ng may karapatan. Mahal pa rin ng Diyos ang Israel. Hindi totoong sinumpa sila ng Panginoon Diyos. Di po ba mga kapatid? Kaugnay niyan, mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ang pahayag sa mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw? Ito basahin natin. Dito po sa 2:39, ito nakasulat, sapagkat ang banal na espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak. Aba, merong pinangakuan ng banal na espiritu. May kaugnayan dito sa kaligtasan. Sapagkat ang banal na espiritu tatak ng mga taong magiging tagapagmana. Ang sabi, ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak. Sino po yung inyo? Aba, yan pong inyo na yan. Sa mga napag-aralan na po natin sa nakaraan. Tumutukoy po yan sa mga unang lingkod ng Diyos, sa mga Hudyo. Di po ba? Yung sa inyong mga anak, alam kong alam na rin po ninyo yan. Sino bang isinugo doon sa mga kahintilan? Hindi ba si Pablo na isang Hudyo? Kaya ang mga hintil naging anak ng mga Hudyo sa pangangaral ng ebanghelyo. Di ba? Pero ano mangyayari? Next slide. Ito nakasulat. Diyan sa mga pinangakuan na yan, dalawang grupo na yan, lilitaw ang maraming huwad na propeta. Sumagot si Yahusha, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabing sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Sa panahong iyon ay kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, dadakping kayo upang parusahan at patayin. Yan ang nangyari sa unang mga tagasunod ng Kristo. Yung sa inyo mga Hudyong nanindigan sa tama, mga Hintil na nanindigan sa tama, ano nangyari? Sila iniligaw ng mga bulaang mga mangangaral na magsasabing sila ang Kristo at dadakpin at parurusahan at papatayin. Di ba? Kaya, ang tanong po natin, ano ngayon ang gagawin ng Panginoon Diyos sapagkat magkakaroon ng pagtalikod sa mga unang mga lingkod ng Diyos sa panahon natin, sa panahong Kristyanismo. Di ba? Ano gagawin ng Diyos? Ito, next slide. Sa 39, basahin po natin ang buong kapitulo na yan. Sapagkat ang banal na espiritong ito ang ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Kaya
para sa inyo, Israel. Sa inyong mga anak, mga hintil. Yan ay natalikod sa pananampalataya. Paano ngayon ang parestorasyon sa lahat ng taong nasa malayo, lahat ng tatawagin? Merong natira. Manggagaling sa malayo. Di ho ba? Saang malayo? Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Therefore, in the east, give glory to the Lord Yahuwah. Exalt the name of the Lord Yahuwah, the God of Israel and the islands of the sea. Saan sa malayo? Sa east. Saan sa east? Sa islands of the sea. Kaya malayo sa Israel, islands of the sea, sa east, walang iba. Ang tinutukoy diyan ay ang iglesia na lumitaw noong 1914. Fulfillment yan ng hula ng ating nabasa, mga kapatid. Nang tinutukoy, natatawagin pa lang na yan din ang kung tawagin ay remnant, na yan ang ibinunga ng restorasyon na ginawa ng Diyos dahil sa pagtalikod at pagpatay sa mga unang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Merong from the east, they will give glory to the Lord Yahuwah. They will exalt the name of the Lord Yahuwah, the God of Israel in the islands of the sea. The islands of the sea doesn't refer to the entirety of whole nations. Hindi po. Tumutukoy lang ito. Referido. Therefore in the east. East, west, north, at saka south. In the east. Particular, very specific ang hula ng Biblia. Doon sa silangan, sa mga pulo ng dagat, diyan manggagaling ang pagre-restora ng Diyos sa mga unang mga kasama, yung mga unang mga naging tagasunod ng Kristo, sapagkat sila'y itinalikod, pinatay. Di ba, mga kapatid? Ito bang ikatlong grupong ito na manggagaling sa islands of the sea, sa silangan, sa Pilipinas, ito po ba, mga kapatid, ay kailangan ding i-restore? At bakit? Next slide. 24:16, ito dahilan. From the ends of the earth. Yan ay 1914, mga huling panahon. We hear singing glory to the righteous one, but I said, I waste away, woe to me. The treacherous betray with treachery, the treacherous betray. Kailangan din bang magkaroon ng restorasyon na magaganap sa ikatlong grupo ng iglesia na manggagaling sa east, sa islands of the sea o sa Pilipinas? Meron. Bakit? Sapagkat magkakaroon ng pagtalikod, magkakaroon ng treachery. Ano ang sabi? Ang sabi, woe to me, the treacherous betray. With treachery, the treacherous betray. Ano yun? Pagtatakwil. Sino magtatakwil? Yung mga taga-east. Sino yun? Islands of the sea. Kailan yun? Ends of the earth. Bakit? Anong kanilang gagawin? Ang kanila po napupurihin. Hindi ang aalayan ng mga awit. Hindi na ang righteous one. Who is the righteous one referred to here in the scripture? Yahuwah. So they will compose hymns, mga mga awit, mga himno. Hindi para sa kapurihan ng righteous one o ng Diyos ng Israel, kundi sa kapurihan na ng leader nila. Kaya ang sabi diyan sa hula, sabi ni Propeta Isaiah, I waste away, woe with treachery, the treacherous betray. Kaya kailangan i-restore. Di ba, mga kapatid? Kailangan i-restore. Saan ito manggagaling? Itong gagamitin ng Diyos na siyang resultado ng restorasyon, 24:14. Ito nakasulat, mga kapatid. Ayan. They raise their voices. They shout for joy. From the west, they acclaim the Lord's Yahuwah's majesty. From the west. Ang pagtalikod na ikatlong grupo ay sa east, islands of the sea, sa sabi nga ends of the earth o mga wakas ng lupa, diyan magmumulang pagtalikod. Pero ang restorasyon ay manggagaling from the west. Anong sabi? They will acclaim Lord's majesty. In other words, they will glorify the God of Israel, the righteous one. Na yun ang tinalikuran ng malaking bulto o bilang ng mga taong kabilang sa ikatlong grupo ng iglesia.
Sumunod sa kanilang leader. Kaya ang tinig ng kanilang leader, mas importante at sinusunod nila kaysa tinig ng Kristo at tinig ng Diyos. Pagtalikod, kaya kailangan restorasyon. Ano ang tawag sa restored na ito na manggagaling sa west, na yun ang mag-claim o mag-praise sa pangalan ng Panginoong Diyos? Ito po ang sabi ng Biblia sa aklat ng Isaiah. Next slide. Anong tawag sa kanila? Ayan. Daughter of Zion is deserted, like a tumbled down shack on a dead end street, like a tar paper shanty on the wrong side of the tracks, like a sinking ship abandoned by the rats. If God of the angel armies hadn't left us a few survivors, katumbas, few remnants. Sa ibang talata ng Biblia, sa Tagalog, napakakaunting labi. Sa ibang salin, very small remnant. Diyan, very small remnant. Diyan naman ay few survivors. Anong sabi? I'll set honest judges and wise counselors among you, just like it was back in the beginning. Then you will be renamed city that treats people right, the true blue city. God's right ways will put Zion right again. God's right actions will restore her prodigals. Yun na nga, sa panahon ng Panginoong Yahushua, sa Millennial Kingdom, i-restore yung mga prodigals, yung mga anak niyang tumalikod sa Kanya, mga anak niyang ayaw maniwala sa Kanyang anak na si Yahushua bilang Mesyas, i-restore na yan. Kaya maging sa panahon natin, bago pa yung millennial, may restorasyon na. Bibigyan ng bagong pangalan. Bakit? Sapagkat makatwiran ang pangalang Iglesia ni Kristo. Ang pangalang Kristo, yung pangalan ng titulo. Nang ibig sabihin yan ay anointed one, pinahiran, pinalitan ng pangalang may kaligtasan. Alin yung pangalang may kaligtasan? Yahushua. Bakit pangalang may kaligtasan? Nandoon ang pangalang Yahuwah, Yahu plus siya, Yahushua. I am he who saves. Kaya tayong iglesia ni Yahushua, tayo from the west, tayo po ang restored na part ng ikatlong grupo. Majority ay tumalikod. Minority, very small remnant. Few survivors ang natira. Kaya itong ating kahalalan na tayo po ay napabilang doon sa ligaw na sanga ng ulibo na naging kapalit ng mga Hudyo na hanggang ngayon ay ayaw sumampalataya na ang Yahushua ang Kristo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas. Huwag nating pabayaan yung pagkakataon na yan, yung kaligtasan inilalaan sa atin. Pero saan, kailan tayo maliligtas? Next slide, ganito nakasulat, mga kapatid. Thessalonica 4:16 hanggang 17. Sa araw na yon, ang Panginoon mismong bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo o sa Kristo'y unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman, mga kapatid. Ayon po sa banal na kasulatan, kailan magaganap ang kaligtasan na itong mga minority na ito, tayo mga kabilang sa Iglesia ni Yahushua, na tayong resultado ng mga taong ni-restore ng Panginoon Diyos sa ikatlong grupong tumalikod at sumunod sa kanilang leader. Ang kaligtasan natin ay hindi sa araw ng paghukom, kundi sa araw ng, kung tawagin natin, ay pagsalubong natin sa ating Panginoong Yahushua sa alapap. Ano yan? Sa araw ng unang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng mga patay. Sino yung lahat ng mga patay? Yung mga nangamatay sa Kristo, yung mga nangamatay na sumasampalataya na ang Yahushua ang siyang Mesyas. Kaya mula sa unang first century na mga alagad ng Kristo, lahat na namatay. Panahon nating tapat na namatay na sumusunod, unang bubuhay maguli. At ang mga datnang sumusunod sa Yahushua, kay Yahushua o sa Kristo, sa unang Korinto kapitulo 15, sa isang kisang patay babaguhin ang ating katawang ito, sapagkat ang katawang ito ay corruptible, hindi ito magmamana ng kaligtasan. Papalitan ito ng katulad ng katawan ng Kristo at tayong mga buhay kasama ng unang binuhay na maguli, sasalubong sa Panginoon sa alapap, maghahari tayong kasama niya magpakailanman.
mga kapatid, at doon ang kasalan. Pagkarapos dito sa mundo, maghahari ang 7 taong matinding kapighatian. Great Tribulation, mga kapatid. Mangunguna ang Antikristo. Magkakaroon siya ng konfederasyon ng mga nasyon. Ang mga taong, mga nasyong ayaw sumama sa kanya, lilupigin niya yan. At mapipilitang sumama, lulusob sa Israel yan. Yan ang hula sa Biblia. Tulad ng binabanggit sa aklat ng hula sa Jeremias, sa Ezekiel. Nakasulat po yun doon. Yung Gog at Magog, tandaan niyo ba yung ating pinag-aralan yan? Yung land of Sinim, magiging madry up yung ilog ng Euphrates. Diyan dadaan yung mga taga-silangan para makipagkaisa sa Antikristo, lulusob sa Israel. Di ho ba? Para lupigin ang Israel. Ay ang Israelita talagang sila ay dadaan sa matinding mga pakikipaglaban. Pero ano ang mangyayari pagkatapos ng 7 taon na tribulation? Sa dulo noon, sa wakas ng 7-year tribulation, next slide, ito nakasulat. Ganitong ating mababasa. At sa mga ito rin naman si Enoch, at sa mga ito rin naman si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Sa dulo, pagkatapos ng 7-year tribulation, bababa ang Kristo. Kasama ng laksa-laksang mga banal na sa ibang mga talata ng Biblia, makikita ng lahat ng mga tao sapagkat gawa ng ating technology. Saan siya bababa? Mga kapatid, kung saan siya umakyat? Saan siya umakyat? Doon sa bundok ng mga Olibo, sa Jerusalem. Doon din siya bababa. Hindi po sa Quezon City o sa Central o sa Diliman. Hindi sila ang babalikan. Ang babalikan ay mga Israelita. Kaya doon sa Israel siya bababa. At ano mangyayari? Next slide. Ganito nakasulat, mga kapatid. Ating pakinggan po ito. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakita ninyo? Nakasunod ang mga sundalo. Yan din ang mga anghel, mga banal na tinutukoy doon sa aklat na sinulat ni Judas Tadeo. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo at sa mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya, sa bibig ng Kristo, ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Bakit panlupig sa mga bansa? Sapagkat daratnan niya, sasaklolohan yung mga Israelite kalaban maraming mga bansa. Pero yung maraming mga bansa na yon ay ating masasaksihan kung tayo makakasama doon sa unang pagkabuhay o sa rapture o pag-agaw, tayo kasamang bababa, masasaksihan natin ang paglupig na gagawin ng ating Panginoong Yahushua sa mga bansa at leader ng mga bansa na lalaban sa Israelita sa digmaan kung tawagin ay digmaan ng Armageddon. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanilang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa damit at sa hita niya may nakasulat hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang larawang magaganap, mga kapatid. Bababa ang Panginoong Yahuwah. Maging mga nagpako sa Kanya, di ba? Nagpahirap sa Kanya. Maging ng mga taong ayaw maniwala sa Kanya, makikita kasama yung mga anghel, armies of angels, na nakasakay sa mga puting kabayo. Di ba? Makikita ho yan. Kaya kung yung pag-agaw unang pagkabuhay na maguli, yan po sa isang iglap lang yan, sandaling-sandali lang. Ang rapture ay sandaling-sandali lang. Ang rapture, ang Kristo ay nasa alapap lang, hindi siya bababa sa lupa. Yan po sa tagpong ito, bababa ang Kristo sa lupa, mismong lalapat ang paa niya. Yan ang ating inaasahan. At sa panahon yan, mga kapatid, yan ang pagkakataon na bababa naman pagka nalupig na mga bansa, ay itatatag na ng Kristo ang kanyang millennial kingdom. Kasabay niya, may bababang anghel mula sa langit at ibibilanggo si Satanas sa bilangguan ng 1,000 taon at 1,000 taon din magre-reign ng Kristo. Diyan na ang panahon, mga kapatid, na ikakabit na muli
yung mga orihinal na mga sanga na sapagkat ayaw silang sumampalataya sa ngayon na ang Yahushua ang Kristo sa panahon ng Millennial Kingdom. Pagkakataon, ang lahat ng Israel na ayaw sumampalatay, sasampalatay na, ikakabit na muli sila doon sa pagiging orihinal na sanga ng olibo, pananim ng Diyos. Mga katotohanang dapat nating malaman. Hindi ito itinuro sa atin doon sa ating pinanggalingan. Pero ngayon pa lang ay ipinatatanaw na ng Diyos sa atin kung ano ang mangyayari sa panghinaharap, mga kapatid. Ito ang dapat nating panghawakan. Ang minority ay hindi marami sa bilang. Kaya ang mga ibang reliyon nagyayabang sa dami nila. Kung saan sila nakarating, opo, ang sabi ng Biblia, marami ang mga darating na mandaraya, marami ang madadaya. Marami ang tinawag, kukunti ang mga pinili. Doon sa pinili, doon sa very small remnant, sa mga itinira ng Panginoon Diyos, minority, konti sa bilang, pero ang konting bilang na yan po ang pinangakuan ng Ama na siya ang siyang magtatanggol, siya ang siyang magtataguyod, at sila ay darating ang panahon, payapa ang kanilang magiging buhay, kasama ng Kristo na maghahari na may kamay na bakal, nang ibig sabihin, walang justice delay roon. Ang nagkamali ka, ikaw ay kanyang lalapatan ng parusa. Susunod ka ng persahan sa kanya sapagkat ang ibig niya, maligtas ka, pero sa kabila ng kanyang pagpipilit na yun, kung ayaw pa rin ng taong siya ay ayaw sumunod sa Kristo, sa panahon ng paghari ng Kristo, isa lang ang kahulugan niya, napakatigas na ng kanilang ulo. Mismong si Yahushua na ang nagtuturo't magsasalita, ayaw pa rin tanggapin. Kaya mga kapatid, tayo na kabilang dito sa iglesia ni Yahushua, sumasampalataya na tayo po ang kabilang sa mga isinangkap na mga hindi Hudyo sa laman para tayo magkaroon ng tsansya, pagkakataon na maligtas. Huwag nating sayangin ito, mga kapatid. Pag-anyaya natin ito, hindi para pilitin ng tao na sumampalataya. I-share natin po ito sa ating mga kamag-anak, kakilala at kaibigan. At ipanalangin natin na sana'y lumawig pa ang panahon. Huwag pa sanang magkaroon ng ikatlong digmaan pambuong mundo. Nuclear na yan ay grabe ang epekto niyan sa atin. Sana kaawaan tayo ng Diyos at kaawaan pa ng Diyos ang lahat ng mga tao. Tumayo kayo at yan po'y ating ipananalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa katotohanan ito. Habang pinag-aaralan namin, masaya kami sapagkat amin po nadadarama. Ang amin po nakahalalan ay galing sa iyo. Pinagtatawanan kami, binabaliwala kami. Hindi kami pinaniniwalaan. Sinasabi sa amin, rebelde kami sa kanila. Sinasabi sa amin, nagdilim kami. Pero ang mga katotohanan ito, ang siyang nagpapatotoo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na masangkap doon sa mga sanga na ipinalit sa mga Hudyong ayaw sumampalataya kay Yahushua bilang Mesyas. Ang pagkakataong ito, sinayang ng marami sapagkat ang kanilang pinuri, ang leader nila, ang kanilang sinunod na tinig, hindi ang tinig ng anak mo, kundi ang tinig ng leader nila, kanilang pinapupurihan. Marami pa kaming kamag-anak na nandoon. Mga kaibigan, mababait din ang marami sa kanila. Ang aming pakiusap, sana magsiyasat naman sila. Makinig naman sana sila sa aral mo. Huwag maging sara ang pag-iisip nila sapagkat naiisip namin kung gaano kahirap ang daranasin nila sa panahon ng kabigatian. Oh, Panginoon, nagmamakaawa po kami sa iyo. Buksan mo rin ang kanilang pag-iisip upang sila'y mabigyan ng pagkakataon, sumampalataya. Hindi ang bilang ang batayan sa kaligtasan. Ang totoo, mas marami ang parurusahan, kukunti lang ang hindi. Marami ang ililigaw, kukunti lang ang hindi. Kaya kami kabilang sa napapakaunting labi. Gawin mo na po kaming panatag.
Gawin mo na kaming matibay sa paninindigan. Ano pa man ang dumating sa aming buhay, ano pa man ang mangyari. Gaya na ngayon, ang mga nangyayari nakagigimbal. Oh, Panginoon, napakatindi na ng nangyayari. Sana loobin mong pabalagin na kami, maging matibay kami, at lagi kaming maging mapanalanginin at magtaguyod ng isang pamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pag-asang inari mo sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin. Growing Up Yahushyan can be viewed via YouTube and Facebook, at patuloy nating ipinapanalangin pong lahat ng mga tao, mga leader ng bansa, tao na sa kapangyarihan, na sana ay karoon pa ng panukala silang maganda, no? Lumawig pang panahon ng kapayapaan, bagamat magulo na talaga, pero kapayapang sa sentidong na ipangangaral pa yung Ebanghelyo, para tayo magkaroon ng chance pa na maabot ang mga ng salita ng Diyos sa mga taong mahal natin sa buhay, kaibigan, at iba't iba pang mga taong nasa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal